Yan, good evening sa bawat isa sa atin. Marahil katulad ng akin din na nabanggit kanina ay 8:15 ay magsisimula na tayo dahil sa mga kapatid din na atin pang hinintay at ito naman ay upang makasama talaga natin sila sa ganitong pag-aaral. Bagamat ang iba ay papasok pa lamang ay maaari na siguro tayo magsimulang mag-awitan. Awitin natin ang sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y dinahal, anak niya'y binigay, buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Pili sa dugo sa na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sasampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laging higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Puri ng Diyos sa ating inawit. At bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna ay humingi ng patnubay sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat.
Pinupuri ka po namin at lubos po na pinasasalamatan sa napakabiyaya po na gabi na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Patuloy po, Ama, kami po ay dumadalangin, humingi po ng patnubay po, ng panguna po ninyo ah, sa oras po na ito, sa pag-aaral po ng ipong mga salita. Patnubayan niyo po ang puso't kaisipan ng bawat isa po sa amin na wala pong maging hadlang sa pakikinig po ng iyong pong mga salita. At lalo tigit po, ang dalangin po namin po, Ama, pangunahan niyo po ang iyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng iyong pong mga salita. Bigyan niyo po siya ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. At ganun din po, dalangin po namin ang internet connection. Nawa po wala po maging hadlang po. At ganun din po sa mga youth po na hindi po namin nakapiling. Nawa sa mga susunod po mga pagkakataon ay makapiling po namin sila. At anuman pong oras po, anuman pong kadahilanan po na meron po sa oras po na ito, pangunahan niyo po sila at patnubayan po. Sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwala buong oras po na ito, Ama. At ang lahat pong ito ay aming pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli ay magandang gabi po sa ating pong lahat, maging sa ating mga tagapakinig po sa ating pong FB Live. At dahil oras na rin po ay akin na din pong ibibigay sa ating tagapagturo, si Brother Glenn Anthony Agarao. Maraming salamat po, Brother Norman. At isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tunay nga po na isa pong biyaya ang mga oras pong ito sapagkat tayo po ay malaya pong nakakapakinig ng mga salita po ng Diyos. At nakakapag-aral po pagkamat tayo po ay nasa ating mga tahanan ay nagiging daan po ang teknolohiya upang tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral at magkatipon po bilang mga anak po ng Diyos. At sa oras pong ito, marahil po ay itutuloy po natin ang ating pong topic sa Sunday School natin. Walang iba po kundi ang Holy Spirit po, no? The Holy Spirit of God in me. Yan po ang ating pong pinag-aaralan. Ito pong mga nakaraang linggo. At marahil po bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay saglit pong manalangin at humingi po ng patnubay sa Diyos. Let us pray po. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa napakabiyayang oras po na pinagkaloob sa amin. Ama, hiniling po namin ang pangunguna po sa oras pong ito. Naway lukuban niyo po mga puso't isipan namin sa banal na Espiritong tumatahan po sa amin. Nang sa gayon po ay maunawaan namin, nakita po namin ang katotohanan ng inyong pong mga salita. At nawa ay patnubayan niyo po kami, ilid niyo po kami. At nang sa gayon ay lalo po naming makilala ang aming Panginoong Hesus, lalo po naming makilala ang inyong pong banal na Espiritu na siya pong aming pong topic sa mga oras pong ito. Maraming salamat po at kayo po ang mag-bless po sa bawat isa. Ito po natin samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nung pong mga nakaraan siguro bilang ating kaunting review, nang sa gayon ay makarelate din po yung mga kapatid natin na hindi po nakapag-attend ng mga nakaraang linggo sa ating Sunday School dahil itutuloy ko po muna pansamantala yung ating pong pag-aaral about po sa banal na Espiritu. No, alam po natin na ang isa pong tao po na hindi pa po tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kapag siya po ay nagsisi, tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at tinanggap po ang ating Panginoong Hesus bilang ating pong sariling tagapagligtas. Ang banal na Espiritu po ang siyang nananahan po sa atin, no? Tayo po ay may buhay na walang hanggan. Actually, sa mga susunod pong pag-aaral, lalo nating makikita na ang Diyos tinatakan tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, no? At ito po yung paunang, sabi nga, kumbaga sa isa pong transaction, yung deposit ng Diyos na tayo po iligtas na, no? Na meron na tayong buhay na walang hanggan.
Actually, kahit nung panahon na hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, ang Holy Spirit po ay patuloy po na kumikilos sa mga buhay po natin. Mapabasa po natin yan sa John chapter 16 verse 7 na kung saan siya po ang sumusumbat, siya po ang nagpapakilala sa atin ng ating pagiging makasalanan na kung saan kailangan natin ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. At dito po makita po natin na ang banal na spirito po sa mga pag-aaral po natin noong mga nakaraang linggo, nakita po natin ang banal na spirito po, ang Holy Spirit or ang Holy Ghost, no? Siya po ay co-equal sa ating Diyos, no? Kasi ang Biblia po ay nagtuturo po na mayroon lamang pong iisang Diyos. Ngunit ang iisang Diyos pong yon ay nasa tatlong persona. Ang tawag po natin dyan ay ang Holy Trinity, no? Na ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 28 verse 19, 2 Corinthians chapter 13 verse 14, Hebrews chapter 9 verse 14, Acts chapter 5, 3 and 4, 1 Corinthians 3, 16. Lahat po ng mga talatang yan nagpapakita po na mayroong iisang Diyos sa tatlong persona. At ang Holy Spirit po ay co-equal, no? Hindi po siya mababa sa anak at sa ama, hindi po siya mataas sa anak at sa ama, kundi co-equal, pantay po sa Diyos, no? Pantay po sa Diyos Ama, sa Diyos Anak. Sapagkat ang tatlong ito po ay co-equal sa isa't isa, no? Bagamat ang tatlong ito ay iisa, no? Sapagkat siya po ang itinuturo ng Biblia. At nung mga nakaraan po, napag-aralan po natin ang attributes ng Holy Spirit, ang attributes niya bilang Diyos, no? Same attributes ng Diyos Ama at Diyos Anak. No, nakita natin sa 1 Corinthians chapter 2, 10 to 11, marahil ay basahin ko po itong mga talatang ito bilang ating review sa mga naging pag-aaral po natin. 1 Corinthians chapter 2, 10, 11. Maganda po kung meron po tayong mga Bibliyang hawak. Nang sa gayon ay nasusundan po natin ang ating pong pag-aaral. Sabi po, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na nasa Kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos. No, ang Holy Spirit po, all-knowing po siya. He searches all things. Ang sabi nga po sa English, no? For the Spirit searcheth all things. Yes, the deep things of God. Yung mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos, ang lahat po ng bagay. Ipapakita po na ang Banal na Espiritu ay omniscient, no? Ibig sabihin, all-knowing. Nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay. Maging ang lahat po ng mga malalalim na bagay tungkol sa Diyos at lahat po ng maaari pong lahat po ng bagay po, no? So Isaiah chapter 40 verse 13 hanggang 14. Siguro basahin din po natin ang mga talatang ito. Bagamat ito po i-review sa mga naging pag-aaral po natin. 40, 13, 14. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? O parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya? Kanino siya kumuhang payo? At sinong nagsaysay sa kanya? At nagturo sa kanya sa landas ng kahatulan? At nagturo sa kanya ng kaalaman? At nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa? Ito po isang tanong ni Isaiah. Parang tinatanong niya, sino ang nagturo? Sino ang naging tagapayo ng Espiritu ng Diyos? Wala. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, nalalaman po niya ang lahat ng
mga bagay. Siguro gusto ko rin pong basahin ito pong Isaiah 11 verse 2. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. No, napakaganda po ng tinuro or sinabi ni Isaiah. Na ang Espiritu ng Diyos, siya po ang diwa po ng lahat ng karunungan, kaunawaan, payo at katibayan. Ibig pong sabihin po niyan, ang Holy Spirit po ay omniscient. Ibig sabihin, nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay. Na tanging Diyos lamang po ang mayroon po na ganong katangian, no? Ganong attribute. Kasi ang Diyos lamang po ang nakakaalam, nakakaunawa, nakababatid ng lahat ng mga bagay. At dahil ang Espiritu Santo ay Diyos, ganon din siya, no? He is all-knowing. O yung tinatawag nating omniscient. Next po, sa Psalms 139, 7 to 10, with 139, 7 to 10. Ang sabi po, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hawak sa akin. Okay, dito po makita po natin, no? Ang sabi ni King David, saan ba siya makakapunta ng wala ang banal na espiritu? No, nagpapatuloy lang po ito na ang banal na espiritu ay omnipresent, no? All present to all places at the same time. Ibig sabihin, ang banal na espiritu po ay nasa lahat ng mga tao. All present po. At ang katangian pong ito ay sa Diyos lamang po, no? At tinatry itong gayahin ni Satanas. Kaya nung kausap niya ang Diyos, nung siya ay sabihin po nating sinasabi niya ang buhay ni Job. Sinabi ng Diyos kay Satanas, saan ka? Nasabi ni Satanas, paroot pa rito. Sabi niya, ibig sabihin, kailangan po niyang pumunta sa isang lugar bago siya makapunta po roon. Pero ang Diyos ay hindi po ganoon, sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Ang katangian pong yan ay sa Diyos lamang. At ang katangian pong yan ay taglay ng banal na Espiritu ng Diyos. Nagpapatunay na ang Holy Spirit ay Diyos, co-equal sa God the Father and God the Son. At pangatlo po, gusto ko rin pong makita po natin, ang Holy Spirit po ay omnipotent. Omnipotent po. O yung tinatawag nating all-powerful, no? Actually, ang Holy Spirit is very active po siya noong nilalang po ang lahat ng mga bagay. Sa Genesis chapter 1 verse 2, noong pong creation, noong nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Present ang Holy Spirit at active po siya, no? Genesis chapter 1 verse 2, ang sabi po, at ang lupa ay walang anyo at walang laman at ang kaadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. No? Dito po makikita natin na ang Holy Spirit ay present and active kahit po nung panahon po ng creation. Kasi ang sabi po sa Psalms 104 verse 30, with 104:30, kung with 104:30, iyong sinusugo ang iyong espiritu at sila'y nangalalalang at iyong binabago ang balat
ng lupa. No, napakalinaw po dito. Ang Holy Spirit ay active, no? Kasama sa paglalang ng Diyos. Job chapter 33 verse 4. Gusto ko rin pong basahin po ito. Job chapter 33 verse 4. Okay, sabi po, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. No, napakalinaw po dito sa mga talatang ito na ang Holy Spirit, co-creator po siya. Nagpapakita ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Yung kanyang all-powerful. Yung kanyang omnipotence sa mga talata pong ito. And next po, the Holy Spirit is eternal, no? Sa Hebrews chapter 9 verse 14, mababasa po natin sa mga talata pong ito. Hebrews chapter 9 verse 14, bagamat ito po ay nasa dako pa lang po tayo ng pagre-review ang mga nakaraan po nating naging pag-aaral. Mamaya po dadako po tayo sa pinaka-topic po natin. Sabi po, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Gusto ko pong basahin po yung, pansinin natin yung pong talatang na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan. No? Ang Holy Spirit po is eternal. Wala po siyang pinanggalingan, hindi po siyang pinag-umpisahan, at wala rin po siyang katapusan. Wala po siyang start and end sapagkat ang Holy Spirit po ay eternal. Kaya dito po sa mga talatang ito, makikita po natin ang lahat po ng katangian ng isang Diyos ay taglay ng banal na Espiritu ng Diyos. At sa oras pong ito, sa mga susunod pong sandali, atin naman pong tunghayan, the Holy Spirit is a person, no? The Holy Spirit, the Holy Ghost as a person. Sa Acts chapter 13 verse 2, alam ko po ito yung binasa po natin last Sunday. Makikita natin na bagamat mayroong iisang Diyos na itinuturo ang Biblia, ang iisang Diyos pong ito ay nasa 3 persona. And ang 3 persona pong ito ay 3 distinct person po, no? Distinct person po sila. At dito po, makikita po natin sa Acts 13:2, ang banal na Spirit po. At nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangagaayon, no, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod din sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Gusto ko pong pansinin natin yung salitang at sinabi ng Espiritu Santo. No, dito makita po natin mga kapatid, the Holy Spirit speaks. He speaks. Nagsasalita siya. Nakikipag-communicate siya. Tanda po ng isa po siyang persona. Galatians chapter 4 verse 6. Gusto ko rin pong basahin po. Galatians chapter 4 verse 6. Ang sabi po sa talatang ito, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso na sumisigaw, Aba, Ama. No? The Holy Spirit of Son into your hearts crying. Ibig sabihin po niyan, ang banal na Espiritu ay nangungusap, nagsasalita, nakikipag-communicate. No? Tanda po yan na siya po ay isang persona. Next po, number 2. So number 1, the Holy Spirit, nakita po natin the Holy Spirit is a person. Number 1 po, He communicates. Number 2 po, Ephesians chapter 4 verse 30. Ephesians 4:30. Basahin po natin ang talatang ito. Ang sabi po, at huwag ninyong pighatiin
ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. No? Dito po makita po natin yung pong huwag ninyong pighatiin and grieve not the Holy Spirit. Bakit po ito nasabi ni Apostle Pablo sa mga believer sa Ephesians, no? Sa iglesia po roon? Kasi alam po ni Pablo na ang banal na spirito po ay nakakaramdam, nalulungkot, nalulumbay. The Holy Spirit has emotion. He feels. He is grieving. Kailan po ito? Sa tuwing tayo po ay nakakagawa ng mga bagay po na hindi nakalulukod sa Diyos. Kaya nga sabi nga po, kung susundan natin verse 31, let all bitterness, sabi po niya, lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At mga gandang loob kayo sa isa't isa, mga mabagin. Ito po, nabanggit po si Apostle Pablo. Sa tilan po napipigati ang Holy Spirit. Kapag mayroong pong nananahang kasalanan o nagagawang kasalanan ang isang believer. Kapag ang banal na Espiritu bilang isa pong persona, pero nakakaramdam po siya, napipigati po siya sa tuwing tayo po ay nagkakasala. At ito po ay naiyan po sa atin, no? Nararamdaman po ito ng tunay na believer. Kaya sa tunay na believer, kapag tayo po ay nagkakasala, mayroon pong kalungkutan sapagkat ang banal na Espiritong nananahan sa atin ay nalulok po, napipighati po siya kapag tayo po ay nagkakasala. Patunay po na ang banal na Espiritu ay hindi po siya puwersa, no? Isa po siyang persona. Siya ay Diyos, no? Distinct person po. At dito po, pangatlo, makikita din po natin 1 Corinthians chapter 12 verse 11 po. 1 Corinthians 12:11. Ang sabi po rito, datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kanyang ibig. Okay, pansinin po natin yung punktang verse 11, ang sabi po, dividing to every man severally as he wills. Ibig sabihin po, ayon sa kanyang ibig. Sapagkat ang Holy Spirit po, He has His will. No? He decides. Sabi nga po niya dito, actually ang topic dito ni Pablo sa 1 Corinthians 12, yung mga spiritual gifts. Kaya po yung mga spiritual gifts, ipinagkaloob po ito ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang Holy Spirit po, siya po yung nag-decide kung sinong bibigyan niya ng gift na, halimbawa, gift po sa pangangaral, sa pagtuturo, gift po sa paglilingkod, gift po sa pagkakaloob. No? Ang Holy Spirit, siya po ang nag-decide po niyan. Sapagkat ang banal na Espiritu, meron po siyang own will, sariling pagpapasya. Kaya kung titignan po natin, isa po siyang person, no? Persona. He has His will. He decides. Ang sabi nga po. So, yan po ang ating pangatlong punto. So, the Holy Spirit as a person. Pang-apat po, Nehemiah chapter 9 verse 20. Nehemiah 9:20. Siguro tumingin po tayo ng mga ilang talata po sa Old Testament. Nehemiah 10:20. Kung nakita na po natin. Tama po ba? Double-check ko lang po. 9:20 po, sorry. Nehemiah 9:20. Kaya sabi po niya dito,
iyo rin namang ibinigay ang iyong mabuting espiritu upang turuan sila at hindi mo inalis ang iyong mana sa kanilang bibig at bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Gusto ko pong pasinin natin. Sabi po niya, Thou gavest also thy good spirit to instruct them. No, the Holy Spirit teaches. Ang nagtuturo po sa atin ay ang banal na Espiritu. Sabi nga po ng Awit 143 verse 10, Awit 143 verse 10, ang sabi po rito, ang ating po nakita, turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban sapagkat ikaw ang aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Sabi po niya, teach me thy will. Sa kanya sinabing, thy spirit, no? Yung Holy Spirit ng Diyos. Sapagkat ang Holy Spirit ng Diyos, siya ang nagtuturo sa atin. Siya ang nangungusap sa ating mga puso. Sa tuwing pinapangaral po ang salita ng Diyos. Siya pong kumikilos sa sino man pong nagtuturo sa mga salita ng Diyos. Sa isang tunay po na nangangaral po ng kanyang mga salita. At siya rin pong kumikilos sa mga puso po ng mga mananampalataya upang maintindihan natin, maunawaan natin ang kanya pong mga salita. At ang Holy Spirit, siya po ang nagtuturo po sa atin. No? 1 John chapter 2 verse 20. Ito maganda pong mga talata rin po ito. 1 John 2:20. Basahin din po natin yung 27. 1 John 2:20, ang sabi po, at kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Sabi po, but ye have an unction from the Holy One and you know all things. Yung Holy One po dito, yung banal dito, ang tinutukoy po dito ay ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit po. At ang sabi po dun sa verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay at siyang totoo at hindi kasinungalingan at kung paanong kayo'y tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa kanya. Ano? Kaya dito natin makikita po ang Holy Spirit, siya po ang nagpapaunawa sa atin ng lahat ng bagay. Kaya nga po sa mga oras pong ito, kung naiintindihan natin at maunawaan natin ang mga salita ng Diyos, ito po ay sa patnubay at gabay at pagtuturo po ng banal na Espiritu. Kagaya nga po ng sinabi nung ipinapangako po ito ng Panginoon sa John chapter 14 verse 26. Gusto ko rin pong basahin ang mga talatang ito. John 14:26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Yan. No, napakaganda po ng sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa kanyang mga alagad na kapag siya po ay bumalik sa Ama, susuguin niya ang banal na Espiritu nang galing sa Ama. At ito ang magtuturo ng, ano sabi po dito? Magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. At magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. No, Holy Spirit po. Siya ang nagtuturo, siya ang nangungusap, tumutulong po sa atin upang maunawaan natin ang mga bagay tungkol sa Diyos. John 15:26-27. Gusto ko rin pong basahin.
Datapwat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. At kayo naman ang magpapatotoo sapagkat kayo nakakasama ko. No? Ang Holy Spirit, He teaches and testifies. At nililid niya ang isang tao po na lumapit sa Panginoon. Kaya nga po dito makita po natin, no, kung paano pong kumikilos ang banal na espiritu sa mga mananampalataya at sa mga tao po. Nililid niya tayo kay Christ. No? Sinesentro po niya ang buhay natin sa Panginoon. Ang isang wala pa pong tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang Holy Spirit ay kumikilos po upang sumbatan ang kasalanan at i-lead niya ang isang tao sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa John 16:7, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo ako yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo at siya ang pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatot. Napakalinaw po ito, no? Ito, although isa po ito sa mga ministry ng Holy Spirit, siya po ang kumikilos sa puso po ng isa pong unbeliever, sa isa pong hindi pa tumanggap sa Panginoon upang kanyang tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Siya ang nagpapakilala sa atin ng ating kalagayan bilang isang makasalanan. Siya ang sumusumbat sa ating mga puso na kailangan natin ng isang tagapagligtas sapagkat wala tayong magagawa sa ating mga sarili upang tayo po'y maligtas sa ating mga kasalanan at sa parusa ng ating kasalanan. At tayo po ay kanyang nililid, no? Pinapatnubayan upang tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At ibigay natin ang ating buong pagtitiwala sa Panginoong Hesus. At magdesisyon tayong tanggapin siya bilang ating pong sariling Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa oras pong ito, sino man po sa atin ngayon nang nakakapakinig, nakakapanood po nang wala pa pong tunay na pagkakilala sa Panginoon. At ngayon mismo na pag-uunawa mo na pinapakita ng Diyos, ipinapakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na para bang sinusumbatan ng iyong puso sa iyong mga kasalanan. Magkilos yan ng banal na espiritu. At yan po ang magandang gawin, na tayo po ay magsisi at tayo po ay sumampalataya sa Panginoon bilang ating pong sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating mga buhay. Paniwalaan po natin na ang Panginoong Hesus ay namatay doon sa krus. Siya po inilibing at muling nabuhay para po sa ating mga kasalanan. At tanggapin po natin siya sa isa pong taos-pusong pananalangin ng pagtanggap. Sabihin po natin, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Sabihin po natin ang ating pananampalataya na tayo nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon sa kanyang pagkamatay doon sa krus, pagkalibing at muling pagkabuhay. At anyayahan natin po ang Panginoong Hesus na pumasok sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At tayo po ay sumampalataya sa Kanya bilang ating pong sariling tagapagligtas. Sapagkat yan po ang isa sa ministry ng Holy Spirit. Nililid niya tayo, tinuturuan niya tayo sa Kanya pong sa mga salita po ng Diyos. No? Sabi nga po, isa din pong points, the Holy Spirit leads us in truth and in Christ, sabi po. Sapagkat ang Panginoong Hesus siya ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Galatians chapter 5 verse 18. Datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. But if you'll be led of the Spirit, ye are not under the law. No? The Holy Spirit leads. Romans 8:14.
mga talata rin po. Romans 8:14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Napakalinaw po. The Holy Spirit leads. And He leads yung mga tunay po na mga mananampalataya. Oh. Psalms 143:10. Basahin ko rin po. Awit 143:10. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran. Ito po yung binasa po natin kaninang talata, no? The Holy Spirit teaches us and leads us to all truth, because the Spirit is truth, and He leads us to Christ because Christ is the truth, and the Word of God is truth. Yan po ang isa sa mga ginagawa ng banal na Espiritu. Nagpapatunay po na siya po ay isang persona. Nakita po natin na siya po ay nakikipag-communicate, he speaks, meron po siyang emosyon, he grieves, meron po siyang sariling desisyon, he has his will, he teaches, he leads. Patunay po na siya po ay isang persona. At dito rin po, actually, the Holy Spirit or the Word of God is made by the inspiration of the Holy Spirit. By the inspiration of the Holy Spirit, the Word of God is written. 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy 3:16 ang sabi po sa mga talatang ito. Marahil pamilyar pong talata po ito sa mga nag-aaral po sa salita ng Diyos. For all the scriptures made by inspiration of God and is profitable for teaching. Sabi po, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo at sa pagsansala at sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. No? Dito po makita natin ang banal na Espiritu by God's Holy Spirit and the inspiration of the Holy Spirit. Nabuo po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sabi nga po, siya po ang kumilos. 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter 1:21. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-udyukan ng Espiritu Santo. No, napakalinaw po sa pagkilos ng Holy Spirit, sa udyok ng Holy Spirit, no? 2 Timothy 2, makikita po natin na isulat po ang 1:21, sabi po. Gusto ko pong basahin po. Yung moved by the Holy Ghost, sabi po. Sa English, for that prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. No, ito po yung pong ginamit ni Pablo. Inspired. Dito po, moved. Ibig sabihin, kumilos po sa pagkilos, sa patnubay ng banal na Espiritu na isulat po ang salita ng Diyos na walang mali. Take note po, no? Hindi po sila nagkamali. For almost 2,000 to 3,000 years. Yan po ang naging time ng Bible bago po siya nakumpleto. No? At ang iisang Holy Spirit, ang iisang Espiritong kumilos upang mabuo po ito. At sabi ko nga po kanina, panguli ko pong punto, the Holy Spirit leads us to Christ. Sa mga talatang binasa ko, John 16:7.
hanggang 15. Ang banal na Espiritu, nililid niya tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa mga talata pong ito, nakita po natin the Holy Spirit of God as a person. Ng mga unang pag-aaral po natin, nakita po natin na ang banal na Espiritu ay kasama po sa tinatawag po nating the Holy Trinity, no? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Merong isang Diyos sa tatlong persona. And ang tatlong persona po yun ay co-equal and distinct person po sila. At dito po makita rin po natin na ang lahat ng katangian ng isang Diyos ay taglay ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritong ito ay distinct person po. No? Siya ay nakikipag-communicate. Siya po ay nakakadama, may pagpapasya, nagtuturo, nangunguna, at tayo po ay kanyang pinapatnubayan. He leads us to Christ. Siya po ang sentro ng pagkilos ng banal na Espiritu upang makilala natin ang katotohanan. At ang katotohanan po walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang mga salita. Kaya nga po nawa po sa buhay po natin, patuloy po tayong magpasakop sa Espiritu ng Diyos. Siguro sa mga susunod pong pagkakataon, kung mabigyan po ng iba pong pagkakataon, tignan natin the indwelling of the Spirit and the power of the Spirit. Siguro hanggang doon lamang po muna ang ating pong mga pag-aaral. At nawa po, ito po yung naging pagpapala po sa bawat isa. Let's pray po. Ang mga banal na dakila at mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa naging pag-aaral namin. Lalong-lalo na po patungkol po sa inyo pong banal na Espiritu. Ama, dalangin po namin nawa po ay tulungan niyo po kami na patuloy pong magpasakop sa inyo pong mga salita at makontrol, mapuspos ng inyo pong banal na Espiritu. At kung meron mo po sa amin ngayon na wala pa pong tunay na pagkakilala sa aming Panginoong Sus, nawa po'y kumilos din po ang banal na Espiritu sa kanyang puso. Sumbatan po ang kanya pong budhi, ang kanya pong Espiritu, ang kanya pong pagiging makasalanan. Ang sa gayon makita po niya ang kanya pong pangangailangan sa aming pong tagapagligtas. At nawa kami po, Ama, ay patuloy pong patnubayan po kami sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po at kayo po ang patuloy na mag-bless sa bawat isa at sa mga natitirang oras. Ito po lang tayo sa mutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sige po. Siguro open po tayo mga kapatid. Baka meron po tayo question. Bagamat iilan pa lang po tayo dito sa ating pong Google Meet. Baka meron po tayong question. Meron po ba? Last call po. Baka meron po tayong question. Okay, sige po. Siguro ang katimingan po natin nawa ito po ay naging malinaw po sa bawat isa ang pag-aaral natin sa banal na Espiritu. At marahil po ay ibigay ko po sa ating MC. Good evening po at God bless po. Maraming salamat, Brother Anthony. Tunay na ang ating napag-aralan ay nawa ay napagpalang bawat isa sa atin. At ito ay tunay na atin din magagamit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo tigit sa ating spiritual. Naging nanorish ang ating spiritual. At sa ating pagwawakas ay tayo ay manalangin at pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa atin ding napagbulayan, napag-aralan na kanyang mga salita. Let us pray. Amang banal na dakila at makapangyarihan pa sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumipas pong mga sandali
sa biyaya po na oras na inyo pong pinagkaloob ng kalayaan na kami po ay nakapag-aral po sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa mensahe po, sa inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa inyo pong anak na ginamit, na patuloy po, dalangin po namin ay patnubayan niyo po siya, 10 ng kanya pong buong pamilya, at patuloy na patnubayan po sa ministeryo po na inyo pong pinagkaloob po sa kanya. At nawa ay patuloy po ng bawat isa po sa amin ay lumakad po ayon po sa Espiritu, sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu, at patuloy din po sa inyo po mga salita ay manangan po ang bawat isa po sa amin upang makita po ang kalooban po ninyo sa bawat isa po sa amin. At ganoon din po ang dalangin po namin ay patuloy na ingatan niyo po kami sa natitirang oras po sa gabi pong ito, at maging din po sa kasalukuyan din po ng mga young adult sa kanila din pong online Bible study sa mga oras po na ito ay pangunahan niyo po sila, maging ang iba't iba po mga kapatid at mga nanonood po ng amin pong FB Live. Kung meron man po na wala pa pong tunay po na relasyon sa amin pong Panginoong Hesus, katulad po ng amin pong napag-aralan, ay patuloy nawa ay makita po ang kanyang kalalagayan po na siya po ay isang makasalanan na papunta sa walang hanggang kaparusahan, na tanging sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa amin pong Panginoong Hesus ay maaari po niyang masumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Ama, at patuloy po na ihanda niyo po ang bawat isa po sa amin bukas po sa niyo pong gawain. Patuloy na kayo po mag-ingat po sa bawat isa. Ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo din ang dalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat. Ayan, good evening and God bless po. Reminder lang po, bali tomorrow po